Ang istoryang inyong mapakikinggan ay may mga linya at eksena na hindi naaangkop sa mga batang tagapakinig. Ang patnubay ng magulang o ng mas nakatatanda ay kailangan. Kawawa naman ang apo ko. O eto, may dala ulit akong merienda para sa inyong dalawa ng kapatid mo. Ito kay Jet at ito naman ang iyo. Mas marami yan dahil ikaw ang paborito kong apo. Salamat, Polo. Wala yun na po. Alam mo naman na kung anong kayang ibigay ni Lolo, yun ang ibibigay ko sa inyo, di ba? Pero hayaan nyo, dahil hanggat kaya ni Lolo, bibigyan ko kayo ng mas maganda pang buhay. Palaging ako ang kakampi nyo, ha? Nandito ako palagi para sa inyo. Mahal kayo ni Lolo. Hayaan nyo na lamang muna ang tatay nyo. Hindi ko rin kasi alam kung magbabago pa siya eh. Basta hanggat buhay ako, sisiguraduhin ko sa inyo na tutulungan ko kayong magkaroon ng magandang buhay. Paano kung ang inaasahan mong tao na dapat ay poprotekta sa iyo ay siya pa mismong taong aagaw ng iyong kamalayan? Ganon ang nangyari sa dalagitang si Pearl. Ito rin ang magiging dahilan upang lapitan ng itim na kapangyarihan. Makakamtan niya kaya ang hustisya na kanyang hangad? May katahimikan pa kaya siyang makakamtan matapos nito? O maging siya ay tuluyang magpapasakop sa galit at kadiliman? Nasaan ang pinabibili kong alak? Hindi ba sabi ko sa'yo gusto ko pagising ko meron na dito? Wala po kasi akong pambili, Tay. Nagamit ko po kasi yung pera. Bumili po ako ng bigas natin. Ay, ano ba naman yan? Mangutang ka sa tindahan. Ganitong wala akong alak, mas lalong umiinit ang ulo ko. Bilisan mo! Ayaw na rin po kasi tayong pautangin eh. Nagagalit na nga po sa akin. Kasi po, hindi raw po kayo nagbabayad. Habang nagagalit at nagwawala si Elvert, saka naman dumating si Marcelo, na kanyang ama. May bitbit ito na mukhang pagkain na binili niya sa labas. Oh, ano ba nangyayari dito ha? Ano na naman yung naririnig kong ingay? Nagwawala ka na naman dyan, Elvert. Paano naman kasi itong bata na to napakatanga? Yung pera na iniwan ko sa kanya, pinambili ba naman ng pagkain? Ang sabi ko, ibili niya ng alak. Nagugutom na po kasi kami ni Jet. Tapos, ayun na lang po ang pinambili namin. Hindi po kami kumain kagabi eh. Kasi po, naubos niyo po yung ulam tapos inilabas niyo pong pampulutan po. Ngayon ako pa pala may kasalanan, ha? Ano ba naman yan, Elvert? Wala ka na nga maipakain sa mga anak mo, gusto mo pang saktan. Dapat kasi sumama ka kay Jetro para lumuwas ng Maynila. Para sana may silbi ka naman, di ba? Kaya iniwan ka ng nanay ng mga bata dahil sa ganyan mo ugali. Magbago ka na. Kawawa naman ang mga bata. Ay, buwisit naman talaga, oh. Bahala ka kayo dyan! Padabog na umalis si Elvert habang ang kanyang panganay na anak ay nakatayo lang. Hindi alam ang gagawin. Ayaw pa naman niya na nagagalit ang ama. Ilang sandali pa, ibinaba ni Marcelo ang bitbit niya at tinawag si Pearl. Umupo ka rito sa tabi ni Lolo. Halika, tignan mo itong inuwi ko. Galing akong bayan kanina at binilang kita ng damit mo. Tignan mo nga kung kasya sa itong mga to. Saka meron din sa kapatid mo. Pasensya na kayo, yan lang ang kaya ni Lolo sa ngayon ha. Hayaan nyo, kapag nagkaroon ng pera si Lolo, ibibili ko pa kayo ng mas marami. Nandito rin bumili ako ng paborito mong palitaw. Salamat po, Lolo. Wala yun na po. Alam nyo naman na love kayo ni Lolo, di ba? Sige na, isukat mo na yung damit na binili ko. Tignan mo kung kasya sa'yo. Magluluto na muna ako ha. Pagpasensya mo na muna ang tatay mo ha. Pinagsasabihan ko naman siya. Lalo na't ayaw kung kinakawawa kayo. Iniwan na nga kayo ng inyong ina tapos ganyan pa siya makitungo sa inyo. O siya, magluluto na talaga ako. Ang dahilan kung bakit naging lasenggo si Elvert ay dahil na rin sa paghihiwalay nila ng kanyang asawa na ina ni Pearl. Noong una kasi, masaya naman ang kanilang pamilya. Ang problema ay mas nag-asam ng magandang buhay ang ina nila na hindi kayang maibigay ni Elvert.
Wala kasi itong trabaho at kung magkakaroon man, hindi siya nagtatagal. Dahil minsan ay napapaaway dahil mabilis uminit ang ulo. Nakatira rin sila sa isang tagong baryo kung saan mahirap din ang pamumuhay. Wala silang kuryente. Wala ring kakayahan na magkaroon ng mas maayos na pagkain dahil madalas na kinakain lamang nila kung ano ang kanilang mga tanim o minsan ay gutom talaga sila. Ganon din ang buhay na nararanasan ni na Pearl. Dagdag pang pasakit ay kapag may pera ang kanyang ama, mas inuuna nito ang pagbili ng alak. Ilang araw pa ang lumipas, nagkaroon na ng trabaho si Elvert. Madalas siyang wala sa bahay kapag umaga at naroon lang siya kapag gabi na at tulog na ang mga tao. Isang hapon, naglalaba si Pearl at ang kanyang kapatid. Sakto naman na napadaan ang kanilang lolo. Apo, ano ba naman yung suot mo? Hindi ba sabi ko wag mo nang gagamitin yan dahil may butas na yan? Tignan mo, nakabuka ka pa dyan habang naglalaba. Dalaga ka na, ayusin mo yung upo mo. Tinahi ko na po ito, Lolo. Hindi ko po napansin na napunit po ulit eh. Ang hirap po kasing umupo dito sa bangko, ang liit po. Magpalit ka nga doon. Baka mamaya may naninilip na dyan sa'yo. Alam mong daanan dito, may mga makakakita sa'yo. Hindi mo pa naman masabi ang utak ng mga tao ngayon. Sa susunod ayusin mo na ang sinusuot mo ha. Kaya nga kita binibilan ng mga bagong damit dahil ayaw ko na babastos ka. Opo, sorry po, Lo. Ubuwi ba ngayon ang tatay nyo? Balita ko maaga yata silang pinatapos sa trabaho nila. Nakita ko yung kasama niya sa trabaho nandun sa bahay nila. Tapos siya wala pa rito. Pasinuuna talaga nun sa labas kaysa makasama ang mga anak. Matanda na kasi hindi na nakikinig sa akin. Hindi ko po alam, Lo. Hindi ko pa naman po nakikita si tatay. Baka po kasama na naman niya ang mga kaibigan niya pong nagiinuman. Wala naman po siyang ibang ginawa, puro ganun eh. Ay, ang tatay nyo kahit na anong sabihin ko hindi nagbabago. Kailan kaya siya matatauhan? At ako ang naiinis sa mga ginagawa niya May trabaho nga siya, wala naman na ibibigay na pera sa mga anak. Malapit na ang pasukan, hindi pa kayo nabibilan ng mga gamit. Hayaan nyo, may mapapasukan akong trabaho bukas, kaya mabibilhan ko kayo ng gamit sa school. May uniform pa naman kayo, di ba? Nagpasalamat lang ang magkapatid sa sinabi ng kanilang lolo. Nang kinahapunan, maaga silang kumain dahil baka mahirapan sila kapag nagdilim na. Isda pa naman ang kanilang ulam. Ang sabi ng kanilang lolo, hayaan na lang daw muna nila ang kanilang ama. Huwag na nilang tirhan ng ulam dahil uuwi rin naman daw yon ng lasing. Nang matapos na ang kanilang hapunan, nagtulong ulit ang magkapatid para maglinis ng kanilang kusina. Alam mo, Jet, gusto ko, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, luluwas tayo ng Maynila. Maghahanap ako ng trabaho doon. Tapos, ikaw naman ang paaralin ko. Gusto kong tumira tayo sa isang bahay na tayo lang, tapos masaya tayo. O kaya hanapin natin si nanay. Baka mayaman na siya, no? Sana kunin niya tayo rito. Ayoko na kasi dito eh. Sumagot ang kanyang kapatid na kung iiwan din nila ang kanilang ama ay parang katulad lang din ng pag-iwan na ginawa ng kanilang ina. Paano naman din ang kanilang lolo? Hindi ba? Kasi si Lolo, papa yun ni tatay eh. Malamang, hindi rin naman siya kukunin ni nanay. Kumbaga, kahit tayo na lang muna. Tapos kapag mayaman na tayo, saka na lang natin sila tulungan, ano? Ang layo naman kasi nitong lugar natin. Ang hirap pang makapunta rito. Kahit hanggang bayan lang, kailangan pang sumakay. Gusto ko rin naman na maranasan yung mas tahimik at maayos na buhay. Ayoko na rito. Habang naglalabas ng sama ng loob ang dalagita, narinig naman niya ang yabag ng kanilang ama. Halatang lasing na lasing ito. Kaya parehas silang natakot. Hindi nila alam kung magpapakita ba sila o magtatago muna sila hanggang sa makapasok ng kwarto ang kanilang ama. Pero sa huli, nakita rin sila nito. Ano na naman ginagawa niyo dyan, ha?
Bakit hindi ba kayo natutulog? Pearl, hindi ba sabi ko kapag ganitong oras nasa kwarto ka na dapat? Hindi mo ba maintindihan yun, ha? Naglilinis pa po kami ng pinagkainan namin kanina, Tay. Pero po, patapos naman na po kami. Patapos na. Bilisan nyo dyan! Natumba pa si Elvert habang naglalakad siya papasok sa kwarto. Ilang sandali pa, natapos na rin sila sa kanilang ginagawa. Sakto naman na umuwi ang kanilang lolo. Maaga ako magsisimula sa trabaho bukas. Natutuwa naman ako, mabibilhan ko na kayo ng gamit sa school. Makakapag-uwi na rin ako ng mga pasalubong sa inyo. Sige, tulog na ako mga apo ha. Good night sa inyo. Mahal kayo ni Lolo. Habang tahimik ang hating gabi, kung saan lahat ng mga tao ay payapa nang natutulog, nagising ang dalagita matapos niyang maramdaman na may kamay na humihipo sa kanyang katawan. Wala na siyang nagawa kundi ang tahimik na umiyak. Ilang beses naman na yung nangyayari. Halos gabi-gabi. Unti-unting nagiging mas mapusok ang paghawak sa kanya. Huwag po. Parang awa niyo na po. Tama na po. Walang nagawa ang kanyang mga luha. Pinagsamantalahan pa rin siya. Paulit-ulit. Na para bang isa sa kinatutuwa ng gumagalaw sa kanya ang kanyang pag-iyak. Hindi na nakatulog ang dalaga matapos ang pangyayari na yun. Iyak lang siya ng iyak. Hindi niya magawang humingi ng tulong. Dahil iniisip niya kung sino bang tao ang maniniwala sa kanya kapag isinumbong niya ang ilang beses na panghahalay sa kanya. Bata pa lang siya nang magsimula ang ganon. Wala siyang malapitan at matakbuhan. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi. Kinabukasan, maagang nagising ang dalagita. Paglabas niya ng kwarto, naabutan niya ang kanyang kapatid. Ang sabi sa kanya nito, may iniluto ng pagkain ng kanilang lolo dahil maaga itong umalis kanina. Walang ganang kumain ng dalagita pero kailangan niya ng lakas para harapin ang buong araw. Pero bago sila makakain ng kapatid, lumabas ang kanilang ama at inunahan sila. Anong tinitingin-tingin nyo dyan, ha? Tay, pwede niyo po bang hatian ng pagkain si Jet Jet? Hindi pa po kasi siya kumakain eh. Kahit siya na lang po. Baka po kasi sumakit ang tiyan niya eh. Mamaya pa po ako magluluto ulit kasi may tatapusin pa po kaming labahin. Bakit kasi ngayon lang kayo gumising? Kumuha kayo ng plato doon. Kanina pa kayo nandito, hindi kayo kumain. Isa pa, ayusin mo nga yung buhok mo, Pearl. Hindi ka man lang marunong magsuklay. Ang sapnot niyan. Maliligo pa lang po kasi ako, Tay. Hindi ka naligo kagabi? Hindi po. Sabi ko na eh. Mupo na kayo rito. Kumain na kayo. Gutom na gutom ako. Kagabi pa ako hindi kumakain. Inubusan niyo ba naman ako ng ulam eh? O ano pang tinutungangan niyo dyan? Bahala nga kayo dyan. Nakaupo lang sa isang sulok si Pearl. Hindi siya nagsasalita. Napupuno ng takot ang buo niyang katawan. Sa katunayan, habang naiisip niya ang nangyari kagabi, gusto niyang sumuka. Hindi niya maatim ang ginawa sa kanya. Hindi niya masikmura. Walang ibang nakakaalam ng pinagdaraanan niya. Hindi niya rin ito masabi sa ibang tao dahil iniisip niya na ano na lamang ang magiging tingin nila sa kanya. Paano na ang magiging panghuhusga ng mga tao na kahit siya naman ang tunay na biktima? Natatakot din siya na baka walang maniwala sa kanya lalo na't ilang taon naman na siyang hinahalay at hindi niya isinusumbong sa mga pulis. Babae siya at alam niyang kahit na siya ang ginawa ng masama, maaaring batuhan pa rin siya ng sisi. Ilang araw pa ang nakalipas, naging tulala na ang dalagita. Minsan pa, naabutan siya ng kanyang lolo sa labas ng bahay. Nagwawalis siya pero wala ang kanyang kaisipan sa ginagawa. Ayos ka lang ba talaga, apo ko? Ano, may problema ka ba? Halika nga rito, sabihin mo kay lolo. Kanina ko papansin na parang ang lalim ng iniisip mo eh. Ano, tungkol din ba yan sa gamit nyo sa school?
Di ba ang sabi ko na ako nang bahala doon? Wala po, Lo. Ayos lang po ako. Hindi lang po ako nakatulog ng maayos kagabi. Bakit? Mainit ba? O malamok? Gusto mo bang palitan natin ang kulambu mo? Baka kasi may butas na rin yun. Wala po. Hindi lang po talaga ako makatulog. Pero baka po mamayang tanghali po, susubukan ko pong matulog kapag po inantok ako. Kawawa naman ang apo ko. O ito, may dala ulit ako merienda para sa inyong dalawa ng kapatid mo. Ito kay Jet, ito naman ang iyo. Mas marami yan dahil ikaw ang paborito kong apo. Alam mo naman na lahat ng paborito mo handa akong ibigay, di ba? Ganyan kakahalaga kay Lolo. Salamat po, Lo. Wala yun na po. Alam mo naman na kung anong kayang ibigay ni Lolo, yun ang ibibigay ko sa inyo, di ba? Pero hayaan nyo, dahil hanggat kaya ni Lolo, bibigyan ko kayo ng mas maganda pang buhay. Palaging ako ang kakampi nyo, ha? Nandito ako palagi para sa inyo. Mahal kayo ni Lolo. Hayaan nyo na lamang muna ang tatay nyo. Hindi ko rin kasi alam kung magbabago pa siya eh. Basta hanggat buhay ako, sisiguraduhin ko sa inyo na tutulungan ko kayong magkaroon ng magandang buhay. Ilang araw pa ang lumipas, tila mas lalong lumalala ang pagiging lasenggo ni Elvert. Wala na siyang pakialam sa mga ginagawa niya kapag lasing siya. Minsan pa ay may mga tao na nagpupunta sa kanilang bahay dahil sinasabi ang mga ginagawang kalokohan ni Elvert. Minsan pa raw na nagwala siya sa isang inuman at may nasirang mga gamit. Dahil wala namang pera ang mga bata, humingi na lamang sila ng tawad sa inasta ng kanilang ama. Isang gabi, bago matulog si Pearl, nagulat siya nang makita ang ama na nakatayo sa pinto ng kwarto. Nakakagulat ka naman po, Tay. Bakit po? Akala ko po tulog na kayo eh. Naririnig ko kasi na humihilig kayo kanina. Bakit nasa labas ka pa, ha? Patayin mo na yung gasera at pumasok ka na sa kwarto nyo, ha? Anong oras na, oh? Sabi ko kapag ganitong oras na hindi ka na dapat lumalabas, di ba? Nagpunta lang po ako ng banyo, Tay. Opo, patulog na po ako. Kaya anong oras ka na nagigising dahil dyan sa kapupuyat mo sa wala namang kwentang bagay eh? Pumasok ka na sa kwarto mo. Wala ka naman ang gagawin, palakad-lakad ka pa dyan. Nagmamadali ang dalagita na pumasok sa loob. Mag-isa lang siya na natutulog sa kwarto dahil ang kanyang kapatid ay kasama ng kanyang ama. Habang lumalalim ang gabi, hindi makuha ng dalaga ang kanyang antok. Sa sobrang tahimik ng paligid, nakakaramdam na naman siya ng takot dahil inaasahan niyang may mangyayari na naman. At hindi nga siya nagkamali. Ramdam niya na may nagbubukas na ng kulambu niya at marahang lumalapit sa kanya. Hinahalikan siya nito mula sa kanyang braso hanggang sa kung saan-saan ang parte ng kanyang katawan. Huwag po, parang awa niyo na po. Tama na po ito, ayoko na po. Maawa po kayo sa akin. Wala siyang ibang narinig na tugon kundi ang mahihinang halinghing. Matagal na pambababoy sa kanyang katawan. Wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak na lamang. Matapos ang panghahalay sa kanya, sinundan pa nito ng pagbabanta. Na huwag siyang magsusumbong kahit kanino dahil nasa mga kamay niya nakasalalay ang buhay ng kapatid. Matapos noon ay iniwan siya sa loob ng kwarto na durog. Duming-dumi sa kanyang sarili. Galit sa buhay na meron siya. At kahit anong gawin niya, wala naman siyang kakayahan na umalis. Kinabukasan, ramdam ang pagod sa katawan ng dalagita. Wala siyang ganang kumilos. Hindi siya makagalaw sa loob ng bahay, kaya ang akala ng kanyang kapatid ay may sakit siya. Sana dumating na si nanay. Ayoko na rito. Nasaan na kaya siya, no? Gusto ko nang bumalik siya para sunduin tayo. Kasi sasama talaga ako sa kanya. Hindi niya alam, habang nagsasalita siya, narinig siya ng kanyang ama.
Gusto niyo palang sumama sa nanay niyo, dapat ngayon palang hinahanap niyo na siya. Kung gusto niyo umalis sa pamamahay ko, umalis na kayo! Hindi ko kayo kailangan dito, ha? Gusto niyo bang palayasin ko na kayo ngayon? Wala naman pala kayong pinagkaiba sa nanay niyo eh. Sige, doon kayong makisiksik sa kanya. Ewan ko kung tanggapin niya kayo. Di naman kayo mahal ng nanay niyo eh. Alam niyo kung bakit? Dahil kung mahal niya kayo, hindi naman siya alis eh. Kaso hinayaan kayo rito, di ba? Kung talagang kayo ang iniintindi niya, sana isinama na kayo. Pero ang gusto niya, sarili niya lang ang iintindihin niya. Habang galit na galit si Elvert, hindi na makapagsalita ang magkapatid. Umiiyak lang sila. Kung ano-ano na lang din kasi ang lumalabas sa bibig ng kanilang ama. Ni hindi man lang inunawa ang tunay na dahilan kung bakit nais nilang lumayo. Ilang sandali pa, dumating na rin ang kanilang lolo. Ano na naman ba yan, Elvert? Malayo pa lang ako naririnig ko na yung bunganga mo. Bakit pinagagalitan mo na naman ang mga bata? May nagawa na naman ba silang mali? Paano mukhang nagpaplano na yung dalawa mong apo na umalis dito? Kung may plano naman na pala sila, dapat matagal na nilang ginawa yon, di ba? O kaya dapat sumama na sila dun sa magaling nilang ina. Sige, ngayon pala mag-impake na kayo at ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakarating sa terminal. Lumayas na kayong dalawa! Baka naman kasi nasabi lang nila yun. Hindi naman ganun ang ibig nila sabihin eh. Intindihin mo, mga bata lang yan oh. Paano kung gusto naman sana nilang magkaroon ng magandang buhay, di ba? Kaso dahil hindi ka nagtatrabaho at panay ka inom, hindi mo yun maibigay sa kanila. Baka may problema sila na hindi nila masabi sa'yo. Sana sa halip na magalit ka sa mga bata, alamin mo rin ang pangangailangan nila. Sige, gampihan nyo na lang yung mga apo nyo. Bahala nga kayo dyan. Magsama-sama kayo. Wala rin naman ako mapapala sa inyo eh. Galit na lumabas ng bahay si Elvert. Ang mga bata naman ay umiiyak lang habang magkayakap silang dalawa. Sa mga araw pang lumilipas, wala nang ibang ginawa si Pearl kundi ang umiyak o kaya ay tumulala. Halos gusto na nga niyang gawin ang sinabi ng kanyang ama na lumayas na lang sila. Ang iniisip niya ay kung anong mangyayari sa kanila ng kapatid niya kapag nasa kalye na lang sila. Baka mas lalo lang silang mapahamak. Wala siyang ibang pagpipilian kundi magtiis muna. Lalo na sa mga gabing hinahalay siya. Isang araw, umuwi si Marcelo na may bitbit na mga gamit. Tignan nyo nga to mga apo ko. Gusto nyo ba ng ganitong notebook? Hindi ko kasi alam kung anong bibilihin ko. Kanina may nakita akong nagbebenta kaya binili ko na. Ang mura lang kasi nila magbenta eh. Tapos ang dami ring mga nakigulo para makakuha ng notebook. Bag na lang ang kulang nyo, no? Salamat po, Lo. Mukhang pambata to para sa'yo. May mukha pa ni Jolina magdangal. Okay lang po yan, Lo. Wala naman po yan sa cover ng notebook. Kahit ano na lang po. Ang babait talaga ng mga apo ko. Yung mga kakilala ko kasi ang aarte daw ng mga apo nila. Parang ayaw daw nilang gumamit ng mga ganito. Bukas nga may magbibigay sa akin ng bag eh. Pinaglumaan ng mga anak nila. Pili na lang kayo doon kung anong gagamitin nyo. Ay, yung ama nyo naman wala namang ginawa dito para sa pag-aaral nyo. Sige na, itabi nyo na muna to. Magpapahinga na muna si Lolo, ha? Hindi na kumibo pa ang mga bata. Ilang sandali pa, umuwi ang kanilang ama. Lasing ito, pero may bitbit siyang 2 plastik. Sukat nyo nga kung kasya yan sa inyo. Ano po ito, Tay? Uniform po namin. Nakikita mo naman na siguro, no? Kapag hindi yan kasya sa inyo, sabihin nyo sa akin. Babalik ko yan bukas. Matutulog na ako. Sakit na ng ulo ko eh. Kanina pa ako nahihilo. Kahit na paano, nakaramdam ng tuwa ang 2 bata dahil lumang-luma na ang uniforme na sinusuot nila. Bago magtungo sa kanilang kwarto ang magkapatid, pinaghatian na muna nila ang mga notebook na bigay ng kanilang lolo. Nangako rin sila sa isa't isa na pagbubutihin nila ang pag-aaral para magawa na nilang magkaroon ng mas maayos na buhay. Huwag niyo na pong gawin sa akin ito. Maawa naman na po kayo sa akin.
Opo. Katulad sa gabi-gabing nangyayari, muli na namang pinasok si Pearl sa kanyang kwarto. Katulad lang noon, kahit na anong pagmamakaawa ng dalagita, nilapastangan pa rin ang kanyang katawan. Paulit-ulit siyang umiiyak at nagmamakaawa pero wala siyang ibang naririnig kundi ang halinghing ng isang demonyo. Walang sawa nitong ginagamit ang kanyang katawan para lang maglabas ng init. Isa na namang madilim na gabi ng kanyang buhay. Katulad ng dati, matapos siyang gamitin ay lalabas na ng kanyang kwarto. Hanggang kailan ba ako magiging ganito? Ayoko na. Ayoko na sa sarili ko. Ang dumi-dumi ko. Gusto ko na maging malaya. Pero anong gagawin ko? Puro na lang din takot ang nangingibabaw sa akin. Paano ako iintindihin ng mga tao kung ako mismo hindi ko maintindihan ang sarili ko? Pinaghahampas ng dalagita ang kanyang sarili. Gusto niyang sumigaw pero hindi na kaya pa ng kanyang lakas. Wala rin naman siyang kayang sabihin sa iba. Hindi niya rin naman maisusumbong ang nangyayari sa kanya kahit sa ama. Lalo na't tatay mismo ng kanyang ama ang humahalay sa kanya. Paano rin siya maipagtatanggol ng ama kung sarili nga nito ay hindi niya maasikaso? Palaging lasing. Hindi sila kinakausap ng maayos. Wala ring ibang matatakbuhan. Dahil sa kanilang lugar, tingin sa kanyang lolo ay napakabait. Kaya kung magsasabi siya ng panghahalay sa kanya, baka ibalik lang sa kanya ang mga sumbong niya. Kilala niya ang mga tao sa paligid niya. Agad na hinuhusgahan ang mga kababaihan kahit na ang nais lang naman nila ay kakampi. Sila ang biktima pero madalas ay sa kanila pa nagagalit. Naaalala pa niya noong may kapitbahay silang nagsumbong sa ginagawang panghahalay sa kanya ng kanilang kaanak. Sa huli ay sinabing siya ang may kasalanan. Maaari daw na nilalandi niya ang lalaki kaya bumigay. Sa halip na simpatya, mas lalo lang siyang ikinahiya. Iyon ang ayaw ni Pearl. Sira na ang kanyang buhay. Ayaw nilang mawalan palalo ng pag-asa para sa magandang buhay na pangarap nila ng kapatid. Tinatakot din siya ng kanyang lolo na sa oras na malaman ng ibang tao ang ginagawa sa kanya, papatayin nito ang kanyang kapatid. Si Jet na lamang ang tanging kinakapitan ni Pearl, kaya ayaw niyang basta na lang ito agawan ng magandang kinabukasan. Hanggang sa sumapit ang umaga, dilat lang si Pearl. Umiiyak siya pero nasaid na ang mga luha. Tanging sugat na lang ng kanyang kalooban ang natitira. Kahit na walang gana, lumabas siya ng kwarto kung saan naabutan niya ang kanyang lolo na naghahanda na ng almusal. Gising na pala ang paborito kong apo. Halika rito, pinaghanda na kita ng pagkain mo. Umalis ang tatay mo at si Jet. Hindi ko alam kung saan sila pumunta pero dala nila yung mga luma niyong uniforme. Mamaya na po ako kakain. Hihintayin ko sila. Wala pa akong gana sa ngayon. Hindi ko alam kung malulunok ko yan. Umupo ka na rito. Gusto mo pa yata ako magalit eh. Alam ko na hindi mo na gusto pang mangyari yun, di ba? Kaya sumunod ka na lang. Marahan na lumapit ang dalaga. Nanghihina ang kanyang tuhod. Nanginginig ang laman. Ayaw na niyang makita ang kanyang lolo pero wala naman siyang ibang pagpipilian dahil nakatira sila sa iisang bahay. Kahit naman palayasin niya si Marcelo, wala naman siyang kakayahan.
Pababalikin lang din ito ng kanyang ama na walang alam sa pinagdaraanan niya. Hindi ka dyan uupo. Dito ka. Kumandong ka sa akin. Ayoko po. Anong ayaw mo? Hindi ka pwedeng tumanggi sa akin. Baka gusto mong patayin ko sa harapan mo, kapatid mo. Dito ka. Wala ka ibang pagpipilian. Kailangan mong sundin ang mga inuutos ko sa'yo. Nag-iinarte ka pa. Ilang beses naman na natin pinagsaluhan ng magdamag. Ano, hindi ka pa rin ba sanay at hindi ka masaya, ha? Huwag ka na maarte. Wala ka naman na ring ipagmamalaki. Kahit na sinong lalaki ang makasiping mo, malalaman nila na iba pa rin ang nakauna sa'yo, ha? Bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Hindi po ba dapat mas inaalagaan po ninyo ako? Dahil apo po ninyo ako. Hindi po yung ganito. Na kayo pa mismong sumisira ng buhay ko. Hindi niyo man lang inisip kung anong magiging epekto nito sa akin. Hindi ko naman kasalanan na ginusto ko tong ganito eh. Ikaw lang ang babae sa bahay na to. Hindi mo ba gusto ang ginagawa ko sa'yo? Hindi ba ako magaling sa kama? Sige, kung gusto mo, pwede naman tayong gumawa ng iba't ibang posisyon. Bakit hindi mo naman agad sinabi sa akin? Pagbibigyan naman kita eh. Mga kabataan talaga mahilig sa wild. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Yan talagang lumalabas sa bibig mo. Matapos mong gawin sa akin ng paulit-ulit, iniisip mong tama. Hindi ka ba nasusuka? Wala man lang ba sa iyong pagiging lolo mo? Nadugo mo rin ang nananalaytay sa akin, ha? Dugo na matagal ko nang kinasusuklaman. Bakit naman? Sa gusto ko at masaya ko eh. Huwag ka na nga umiyak dyan. Wala namang magagawa yung mga luha mo. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang. Nangyari naman na eh. Natapos na, di ba? Kung hindi kita napasaya, hayaan mo. Mamayang gabi ulit. Tara na, kumain na tayo. Kumandong ka na sa akin at subukan mo ko ng pagkain. Huwag mo kong lalayasan, sinasabi ko sa'yo. Nakita ng dalagita na hawak ng kanyang lolo ang maliit na kutsilyo, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang sundin ito. Umupo siya sa kandungan ng kanyang lolo, hindi bilang isang klase ng paglalambing ng apo, kundi ang pagbibigay ng saya sa pantasya ni Marcelo. Umiiyak si Pearl habang sinusunod niya ang sinasabi ng matanda. Walang ibang nakakaalam noon maliban sa kanilang dalawa. Kaya kapag sila lang ang naiiwan sa bahay, kung ano-ano na lang din ang inuutos sa kanya ng kanyang lolo. Kahit namurahin niya ito o kamuhian, wala siyang takas. Kahit naman magmakaawa siya, hindi na siya pakikinggan pa. Ilang araw ang lumipas, palagi pa ring tuliro ang dalagita. Minsan gusto na niyang magsumbong sa ama, pero sa tuwing handa na siyang magsalita, saka naman ito uuwing lasing na lasing. Nag-aalangan din siya kung paniniwalaan siya, dahil si Marcelo ang bumubuhay sa kanila. Isang umaga, gumising na naman si Pearl nang walang ibang iniisip kung paano niya matatapos ang kalbaryo ng buhay kasama ang kanyang lolo. Wala na naman ang kanyang kapatid at ama, kaya sila lang ng lolo ang naiwan. Aalis muna ako. May gagawin akong importante ngayong araw. Hindi ka alis. Dito ka sa tabi ko. Halika rito. Tayong dalawa lang naiwan sa bahay, kaya dapat nagsasaya tayong dalawa. May papasukan akong trabaho. Kailangan kong pumunta doon ngayon. Anong trabaho? Magiging pokpok ka rin ba? Bakit kailangan mo pa umalis dito sa bahay? Siguro gusto mo na iba-ibang lalaki din ang gagalaw sa'yo, no? Napakalandi mo naman pala. Hindi pa ako naging sapat sa'yo? Gusto mo pa talagang sumubok ng iba? Hindi ako malandi. Gusto kong matutong buhayin ang sarili ko at ang kapatid ko. Gusto kong lumayo sa'yo. Dahil sa tuwing nakikita kita, palagi kong naaalala ang ginawa mo sa akin at paulit-ulit mong pambababoy sa katawan ko. Hindi ka aalis dito. Dahil kapag ginawa mo yon, ipagkakalat ko sa iba kung gaano ka kalandi.
Natutulad ka sa nanay mong pokpok. Ewan ko na lang kung hindi ka magpalamo sa lupa dahil sa kahihiyan na aabutin mo. Hindi pokpok ang nanay ko. At kahit na kailan, hindi siya naging malandi. Sadyang gusto niyo lang na makalaya sa impyernong lugar na ito. Sus, kunwari ka pa. Ngayon naiintindihan ko na. Kating-katik ka sa ibang lalaki kaya ngayon hindi ka na nasisihan sa akin. Wala kang karapatan na magreklamo, ha? Pinapalamon ko kayo ng kapatid mo. Hindi ko naman kayo pinababayaan, ah. Ang dami mo pang rason. Halata naman na ginugusto mo kapag dinadalaw kita gabi-gabi. Ngayon nahanap ka pa ng ibang lalaki? Ang kati mo. Hindi ka alis ng bahay. Kapag tayong dalawa lang nasa bahay, dito ka lang palagi sa tabi ko. Nang araw din na yon ay gumawa na naman ng kababuyan si Marcelo sa dalagita. Wala na siyang takot kahit na maliwanag ang paligid. Hindi siya nag-aalala kung biglang uuwi ang dalawa nilang kasama o kung may ibang magiging bisita sila. Ang alam lang ni Marcelo, nanggigigil siya sa katawan ng kanyang apo. Mas gumaganda ang hulma ng katawan mo ngayon, ah. Mas sumasarap ka. Nakakatuwa naman. Mas lalo kong ginaganahan sa'yo. Kaya sana mas maganda kapag palaging tayong dalawa lang ang nandito sa bahay, no? Hayop ka! Wala kang kasing sama! Sobrang lala mo na! Yung kaluluwa mo, sinog na sa impyerno! Wala nang kapatawaran tong kahayupan na ginawa mo sa akin! Ganon talaga. Pero aminin mo, nasasarapan ka naman kapag dinadala kita sa langit, di ba? Ayaw mo na lang kasi aminin eh. Dapat tanggapin mo na lang para hindi ka na rin mahirapan sa buhay mo. Ang mga babae pa naman may hilig din. Alam ko na kapag nakikita mo, nalilibugan ka rin naman. Kapag mga ganyan, sabihan mo ko, ha? Para pwede na sa bakbakan. Sisiguraduhin ko sa'yo na pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. Matitigil din itong pagiging demonyo mo. Paano? Magsusumbong ka ba sa pulis? Kaya mo magpunta sa bayan? Tingin mo ba kapag nagsabi ka sa kanila ng ganito, gagalangin ka nila? Aba, baka pagpasapasahan ka pa, di ba? O baka yun ang gusto mo? Mas maraming lalaki, mas masaya? O kaya, kanino ko magsasabi? Sa tatay mo? Nakakausap mo ba siya na maayos, ha? Hindi nga siya makinusumagot kapag tinatanong eh. Sa mga kapitbahay? Baka pagtawa ng kanila at sabihin na malandi ka at baliw. Walang maniniwala sa'yo. Ang mga katulad mong babae, mga malalandi na sa paningin ng lahat. Hindi ka naman din kasi maayos manamit eh. Pwede kong sabihin na ikaw ang nang-akit sa akin. Alam naman nila na mabait ako, na may respeto sa babae. Hindi naman gagahasain ng mga babae kung hindi rin naman nila gusto, di ba? 13 years old pa lang ako nung ginawa mo to sa akin. 2 taon na akong nandidiri sa sarili ko. Hindi ka man lang ba nakaramdam ng awa sa bata, ha? Nasa dami naman ng babae sa paligid. Sa sarili mo pang apo. Sa bagay, paano nga naman maaawa ang isang demonyo? Walang ibang laman niyang utak mo kundi kahalayan. Pero naniniwala ako na makakaganti rin ako sa'yo. Maghintay ka lang. Darating din ang araw na pagbabayaran mo itong lahat. Sige, maghihintay na lang ako ng araw na yan. Walang kahit nakatiting na simpatya si Marcelo sa pagdurusa ng kanyang apo. Tila ba hindi niya ito nakikita bilang isang bata na kasama niyang lumaki, kundi kasangkapan lamang kapag malakas ang tawag ng laman. Kinabukasan, habang nagwawalis sa labas si Pearl, dumating ang isa nilang tiyahin. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Ayos lang po ako. Medyo nahihilo lang po pero wala naman po akong sakit. Parang namumutla ka kasi. Ang lalim pa ng mga mata mo. Sigurado ka ba na ayos ka lang, ha? Nandyan ba ang tatay mo? Wala po. Ako lang po ang mag-isa rito.
Kaaalis lang din po ni Lolo. Halika po, pasok po kayo, tita. Mabuti naman po at napasyal kayo. Ngayon din po ba kayo aalis? Pwede po bang sumama na kami ni Jet sa'yo pag alis mo? Kung pwede lang sana, Pearl. Pero alam mo naman na nangangamuhan lang din ako, di ba? Buti nga nakapasyal ako rito, may dala kasi ako mga damit. Yung amo ko kasi may mga damit na binigay sa akin kasi malalaki na ang mga anak niya. Kaya naisip ko kayo ng kapatid mo. Day off ko ngayon, nakisabay lang ako doon sa kakilala ko. Wala kasi akong pamasahe. Tita, kahit po mamasukan na lang din po ako. Ayoko na po kasi dito. Kahit tumira na lang po ako kahit sa maliit lang na bahay o kwarto. Basta po, malayo po rito. Ha? Bakit? Ano nangyari? Hindi kumibo ang dalagita. Nag-aalangan siya kung paano niya sisimula ng kanyang sasabihin. Naaalala niya kasi na tatay ng tiyahin niya si Marcelo. Kung sisiraan niya ito, marahil ay magagalit ito sa kanya. 2 beses pa siyang tinanong pero hindi na niya sinagot. Pinangungunahan siya palagi ng takot at hiya. Sabihin mo sa akin, Pearl, ano ba nangyari? Wala po. Hayaan niyo na lang po. Naisip ko lang po yun. Gusto ko lang po kasi magkaroon ng pera. Alam niyo po yun. Para po, makaipon na rin po ako. Kahit po sana maliit lang ang sahod ko. Hindi ba kayo nag-aaral? O wala lang kayong pasok ngayon? Sa susunod na linggo pa po ang pasok namin. Dapat po ngayon pero may inayos po sa school eh. Oh, nag-aaral ka pala tapos gusto mo sumama sa akin para mamasukan ka. Bata ka pa kasi hindi ka pa rin papayagan doon. At mas maganda sana kung makatapos ka muna ng pag-aaral mo para mas maganda ang magiging trabaho mo. Ano ba talagang nangyari? Wala po, tita. Okay lang po. Sa susunod na lang po ako sasama sa inyo. Kapag nag-18 na lang po ako, sunod po ako doon. Kasama ko po si Jet. Sabihin mo sa akin, yung totoong nangyayari dito sa bahay, lahat. Ano pong nangyayari? Maliban po sa palaging lasing si tatay. May ginagawa ba sa'yo matandang yon? Si Marcelo? Sabihin mo na. Huwag kang mag-alala, pakikinggan kita. Hindi kumibo si Pearl. Hawak ng kanyang tiyahin ang kanyang mga kamay. Nanlalamig siya. Walang salita pero bumuhos ang kanyang mga luha. Baka sa kanya ang takot at hiya. Ginagalaw ka ba ng hayop na yun? Tita! Tita, huwag ka po magagalit sa akin. Hindi ko po ginusto. Pinilit lang po ako. Pinilit ko naman po na magmakaawa na huwag eh. Ayoko po talaga. Hindi po ako malandi, tita. Ang walang yang yun? Bakit? Pati ba naman ikaw? Anong ginagawa ng tatay mo, ha? Ilang beses ko na siyang pinagsabihan, bakit hindi siya nakikinig sa akin? Kilala naman niya kung gaano kademonyo ang hayop niyang ama. Ay naku, pasensya ka na, Pearl. Sorry. Doon lang nakaramdam ng kapanatagan ang dalagita. Pakiramdam niya may isang tao na hindi siya huhusgahan. Nakaramdam siyang ligtas siya. Kahit na hindi na niya ipaliwanag ang ginawa sa kanya, naiintindihan na ito ng kanyang tiyahin. Nang kinagabihan, dapat sana ay aalis na si Eden pero nagpaiwan siya para sa pamangkin. Ayaw niyang iwan ito ng basta lang. At naabutan niya nga ang kanyang kapatid na lasing na lasing. Talaga ba, kuya? Ganyan ka uuwi ng bahay niyo? Wala kang ibang alam sa nangyayari sa mga anak mo, ha? Anong klase kang ama? Matatawag mo pa bang ama ang sarili mo? Anong pinagsasabi mo Maayos naman ang mga anak ko rito sa bahay. Nandito naman si tatay Mababait din naman sila at masisipag. Ipinagkatiwala mo talaga ang mga anak mo sa isang demonyo? Alam mo naman kung anong ginawa ng hayop na yun dati, di ba? Nagbago na si tatay. Nakikita ko naman kung gaano na siya kabait ngayon. Bumabawi na siya sa pamilya natin.
kaya magpatawad ka na ha. Maganda naman na rin ang buhay mo, di ba? Maayos ka na sa trabaho mo. Tapos na yun at ngayon nakikita ko kung gaano siya kabuti sa mga apo niya. Wala kang kwentang ama! Alam mo yon, ha? Kaya tama lang na iniwan ka ng asawa mo. At sana, dumating na rin ang oras na iwan ka ng mga anak mo. Wala kang pakinabang sa kanila. Ni hindi mo man lang alam kung ano na ang nangyayari sa kanila eh. Makasarili ka masyado. Huwag mo ang pagsasalita ng ganyan dahil hindi mo alam ang pinagdaraan ako sa buhay. Palibhasa ikaw wala kang pamilya eh. Hindi ka naman nagkaroon ng asawa at anak. Kaya hindi mo alam kung gaano kasakit na iwan, ha? Mas gugustuhin ko pa yon kaysa hayaan ng mga anak kong pakisamahan ng demonyo. Alam mo, sa ginawa mong to, nawalan ka na ng lahat. Sige, ipagpatuloy mo ang pagiging walang kwenta para pagsisihan mo yan balang araw. Itanim mo sa utak mo tong mga sinasabi ko sa'yo. Hinawi na lang ni Elvert ang kanyang kapatid para magtungo sa kanyang kwarto. Si Pearl naman, nakatayo lang sa isang gilid habang ang kanyang tiyahin ay ipinagtatanggol siya. Pinapasok siya sa loob ng kwarto dahil naghihintay pa si Eden sa pagdating ng kanyang ama. Ilang sandali pa, dumating na rin si Marcelo. Oh, nandito pala ang aking anak. Ang paborito kong anak. Ano, wala bang kiss kay tatay? Miss na kita. Parang ang fresh mo ngayon ah. Mas mabango ka. Ang sarap ng amoy mo. Demonyo ka! Oh, ano na namang ginawa ni tatay? Nagtatampo ka ba, anak ko? Halika rito. Upo ka rito, dali. Tara na. Nakakadiri ka! Kinasusuklaman kitang hayop ka! Napakawalang iya mo! Pati ba naman ang apo mo? Hindi ka ba talaga tinatabla ng konsensya? Ha? Nakakatulog ka pa ba ng mahimbing? Oo. Malakas ka pa nga pala humilik pagkatapos mong manamantala. Sabi ko na nga ba, kaya nagagalit ka dahil nagseselos ka? Pwede naman na ikaw muna sa ngayon. Kung talaga mismo na ako, di ba? Hindi ba ako mapantayan ng mga lalaki doon sa Maynila? Sabi ko naman sa'yo, ako pa rin talagang hahanap-hanapin mo. Hindi ka talaga titigil, ano? Wala ka man lang bang kahit nakatitig na kilabot na nararamdaman kapag sinasabi mo yan? Paano mo naaatim na pag-isipan ng masama ang bata? Talagang wala kang Diyos? Talaga bang hanggang ngayon ganyan ka pa rin, ha? Kaya kahit na kailan hindi ko naisip na patawarin ka dahil hindi ka naman talaga magbabago. Isa ka pa rin walang yang tao. Apo mo na yun. Ginawa mo na sa amin. Ginawa mo pa sa kanya. Ang tanga rin kasi niya ni Elvert eh. Bakit tinanggap ka pa? Kaunting paawa mo lang sa kanya. Pinatira ka sa bahay niya kasama pa ang anak niya. Kasalanan ko ba yun? Lalaki ako. Normal naman siguro sa isang lalaki na magkaroon ng pakiramdam sa isang babae, di ba? Sa anong magagawa ko kung nagagandahan ako sa apo ko? Tinuturuan ko naman din siya para kapag nagkaroon na siya ng asawa, hindi siya iiwan dahil magaling siya sa kama. Putang ina! Normal sa lalaki ang maging rapist? Normal sa lalaki ang magkaroon ng interes sa isang menor de edad? Hindi lang simpleng libog yan. Sinira mo ang buhay ng bata. Binalot mo ng takot ang pagkatao niya. Dinala mo siya sa pinakamadilim na yugto ng buhay niya. Wala kang kasing sama. Ang dapat sa'yo, pinarurusahan ng malala. Hindi lang sapat ang pagkakakulong o kamatayan. Gusto ko mas malala, mas mahirap. Wala naman na magagawa. Nangyari na eh. May naganap na sa amin. Mukha rin namang ginusto niya. Kanino ba kayo magsusumbong? Sige, kung yan ang gusto nyo, basta bahala na lang kayo mapahiya, ha? Ewan ko kung ano mas pagdurusahan yan. Baka hindi na yun makalabas ng bahay dahil iba na ang magiging tingin sa kanya ng mga tao. Sige lang. Umalis din agad si Marcelo. Si Eden naman ay naiyak na lang sa galit. Bumalik sa kanya ang mga alaala niya kung paano rin siya pinagsamantalahan ng kanyang ama. Matagal na niyang sinabi kay Elvert na huwag patutuloyin ng ama, pero nang maghiwalay sila ng asawa, nawala na siya ng direksyon sa buhay.
Kaya hindi na rin siya makapag-isip ng tama. Kaya galit na galit din si Eden sa kanyang kapatid. Dahil hindi naman nadaranasin ng pamangkin ang kaparehas na takot kung sana mismong ama niya ang nagtanggol sa kanya at naglayo sa isang demonyo. Habang nasa loob ng kwarto sina Pearl at Eden, walang ibang ginawa ang dalagita kundi ang umiyak. "Huwag ka na matakot, andito ako. Walang gagalaw sa'yo ngayon, pangako. Hindi ako aalis hanggat hindi natin nabibigyan ng leksyon ng hayop na yon. Sabay natin siyang lalabanan." Paano po kung patayin niya ang kapatid ko? Hindi ko po alam kung mapapatawad ko ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kapatid ko po. Hindi niya gagawin yun. Tinatakot ka lang niya. Ako ang gaganti para sa'yo, para sa akin, at para sa mga babaeng naging biktima ng hayop na yan. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dapat nagsumbong ka na. Natatakot po ako. Ano na lang ang magiging tingin sa akin ng mga tao? Nakakahiya po ako. Lolo ko pa siya. Nakatira po kami sa iisang bahay. Mabait ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi ko po kaya mag-isa. Dahil paano kung walang maniwala sa akin? Ano na lang po ang mangyayari? Sorry. Sorry pamangkin ko na nararanasan mo to. Pangako, hindi na to mauulit pa. Ako ang magbibigay ng hustisya para sa'yo. Wala ako naging kakampi noon pero ngayon sisiguraduhin kong magkakaroon ka. Buo na sa kalooban ni Eden ang gumanti sa kanyang ama. Naaalala niya ang kanyang sarili kay Pearl. Noong kabataan niya rin, ipinapanakot sa kanya ng ama na papatayin ng kanyang ina kapag hindi siya pumayag na magpagalaw. Kaya halos ilang taon din siyang naging kasangkapan ng kademonyohan ng ama. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na lumayas, ginawa niya yun. Sa tuwing nakikita niya ang ama, nanginginig ang kanyang laman sa galit. Lalo na ngayon na isa na namang bata ang nabiktima niya. Isang dalagita na katulad niyang natakot noon. Walang ibang kakampi si Eden noon dahil noong nagsumbong siya, walang nakinig sa kanya. Napahiya lang siya at naging katatawanan sa ibang tao. Kaya ramdam niya ang takot ni Pearl na kahit naaabuso na siya, hindi ganun kadali ang magsumbong. Dahil marami pa ring tao na sarado ang utak pagdating sa ganoong issue ng lipunan. Kahit na marami namang kababaihan ang naaabuso at walang matakbuhan. Sa mga araw na lumipas, hindi umaalis sa tabi ni Pearl ang kanyang tiyahin, kaya walang ibang magawa si Marcelo kundi ang mainis. Ano ba talagang balak mong gawin dito? Hindi ka pa ba alis? Ilang linggo na ako nagtitiis dito sa bahay. Kung ayaw mo rin naman sa akin, dapat umalis ka na. Huwag ka namang gulo rito. Malapit na. Huwag ka mag-alala. Malapit na kaming umalis. Isasama ko ang mga bata kapag bumalik ako ng Maynila. Hindi ako papayag na isasama mo ang mga bata. Dito lang sila, lalo na si Pearl. At bakit hindi? May karapatan ako sa kanila dahil mga pamangkin ko sila. Kung gusto mo, kayong dalawa niyang lasenggo mong anak ang magsama rito sa bahay. Mukha naman ding hindi na gumagana ang utak ni Kuya eh. Mas nabaliw pa siya nung nawala ang asawa niya. Tapos ngayon wala siyang kaalam-alam sa kawalang niya ang ginagawa mo sa panganay niyang anak. Hindi naman sasama sa'yo mga bata. Kilala ko mga yun. Hindi nila iiwan ang kanilang ama. Isa pa, wala ka rin naman magandang buhay sa Maynila eh. Hindi mo sila kayang buhayin. Gusto nila. Matagal na. Yun ang paraan ko para maisalba sila sa halimaw na gaya mo. Pero tandaan mo to, hindi pa dun matatapos ang lahat. Dahil habang nabubuhay ka, may kasalanan kang pagbabayaran. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ipagmamalaki ang ari mo na sumira ng maraming kamalayan ng mga kababaihan. Dahil ang kababuyan mo, may malaki ang ganti mula sa langit. Oras na para tapusin ang kasamaan mo. Buong tapang si Eden na lumalaban para sa karapatan ng kanyang pamangkin. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin siya umaalis. May pagkakataon pa na kailangan niyang may puntahan at nasa paaralan ng pamangkin. Hindi niya ito agad nasabihan na wala siya sa bahay.
Kaya nang makauwi si Pearl, ang naabutan lang niya sa bahay ay ang kanyang lolo. Takot na takot ang dalaga, lalo na at pinipilit siya nito. Huwag ka na magpumiglas, ha? Wala naman dito ang tita mo, kaya wala kang kakampi. Gigil na ako kapag nakikita kita eh. Tara na, ako na lang magpapalit ng uniform mo. Bagay na bagay sa iyong ganyang suot. Mas lalo ka nagiging maganda sa paningin ko, apo. Lolo, wag Sarap po. talaga. Tama na po itong ginagawa niyo sa Ano akin. ba? Dito ka Ano ba? Ha? Ayoko! Oh, Sinipa ni Pearl ang ari ng kanyang lolo na naging dahilan para masaktan ito. Sakto naman na dumating ang kanyang kapatid at ama. Tinanong kung ano ang nangyayari sa kanila, pero dahil halatang lasing na lasing si Elvert, madali lang siyang napaniwala na naglalaro lang ang dalawa at hindi siya sinasadyang tamaan ng apo. Hindi naman na sinundan pa ang tanong. Pinaniwalaan na lang siya ng anak at agad na nagtungo sa kanyang kwarto upang matulog. Hindi ko palalampasin tong ginawa mo sa akin. Sinisiguro ko sa iyo na pagsisisihan mo tong paglaban mo. Akala mo yata kung sino ka na matapang dahil lang nandyan ang tita mo. Kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin makakatakas sa akin. Ah, aray ko! Aray! Kahit hanggang kinabukasan, iniinda pa rin ni Marcelo ang masakit niyang ari. Hindi siya masyadong makakilos dahil sumasakit ito. Minsan pa ay napapasigaw siya kapag kumikirot. Hindi maikakaila na masaya si Pearl sa nangyayari sa kanyang lolo. Hinahayaan niya lang ito kapag humihingi ng tulong sa kanya. Dahil yun din naman ang utos sa kanya ng tiyahin. Ilang linggo na ang nakalipas, namamagana ang ari ni Marcelo. Kapansin-pansin ito dahil tila ba may bukol sa kanyang suot na pantalon. Madalas itong kumikirot lalo na kapag gabi na. Dahil sa ganun niyang nararamdaman, hindi na siya makatulog ng maayos. Tulungan niyo nga ako! Dalhin niyo ako sa ospital, hindi ko na ito kaya! Sobrang sakit talaga! Alam mo naman siguro na sobrang layo ng ospital dito, di ba? Tumira ka rito, alam mong pahirapan magpunta doon lalo na kung biglaan. Kaya bakit mo ko inuutusan na dalhin ka doon, ha? Ano gusto mo? Mahirapan ako ng ganito, ha? Kung sana alam mo lang kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Wala ka bang awa sa tatay mo, ha? Joke ba yan? Mukha bang may awa pa ako sa'yo, ha? Sa mga kababaihan ba na ni-rape mo, naawa ka? Nung humihingi ng awa sa'yo ang apo mo, naawa ka ba? Hindi naman, di ba? Kaya wag mong aasahan na meron kang makukuha na ganun sa amin. Andito pa rin ako sa bahay dahil gusto ko tong nakikita sa'yo. Ang saya pala kapag nahihirapan ka na. Wala ka na kasi yatang matira, no? Kadiri! Nana na siguro lumalabas sa'yo. Ayoko na! Sakit na! Hindi ko na ito kaya! Tulungan niyo ako! Dalhin niyo ako sa ospital! Walang makatulong sa kanya, lalo na't ilang oras pa ang aabutin para makapunta sila sa ospital. Ayaw din naman ni Eden na gumastos pambayad sa sasakyan na maghahatid kay Marcelo. Wala rin naman sa wisyo si Elvert dahil masarap ang tulog niya, dulot ng ilang bote ng alak na naubos na niya. Kaya sa paglipas ng mga araw, talagang tiniis na lamang ni Marcelo ang kanyang sakit. Hanggang sa may mga nagpunta sa bahay nila para tingnan siya. Ang sabi nila, maaaring nagkaroon ng impeksyon ang ari ni Marcelo. Tinanong siya kung ano bang ginawa niya at wala siyang maisagot. Gusto mo bang ako na lang ang magsabi sa kanila kung bakit ka nagkakaganyan? Kung ano raw ba ang ginawa mo? Wala naman ako ibang ginawa. Tulungan niyo naman akong gumaling. Hindi ko na ito kaya. Sobrang sakit. Ayun na naman siya. Kumikirot siya ng sobra. Panay na lamang sigaw ni Marcelo ang naririnig. Nagsabi ang mga tao na yon na pwede siyang dalhin sa ospital pero kailangan nila ng isang pwedeng sumama. Hindi naman pumayag si Eden na siya ang sasama dahil ang sabi niya ay kailangan niyang asikasuhin ang mga bata.
Hindi rin naman pwede ang kanyang kapatid dahil lasing ito. Kaya sa huli, hindi rin nadala sa ospital si Marcelo. Ano bang problema mo sa akin? Sasamahan mo lang ako sa ospital? Anong klaseng anak ka? Kanyang ka makitungo sa magulang mo? Talagang galing pa sa'yo? Ako pa ngayon ang ganitong anak? Anong akala mo sa sarili mo, mabuting ama? Buti sana kung naging mabuti kang magulang, di ba? Kaso wala ka namang ibang ginawa kundi ang manghalay. Kaya huwag kang hihingi ng tulong sa iba dahil isa kang demonyo. At ang mga katulad mo hindi dapat tinutulungan. Dapat masayang pinapanood na nahihirapan. Huwag mong gamitin ang salitang anong klase akong anak kung hindi mo rin naman alam ang sagot kung anong klaseng magulang ka, di ba? Anong klase kang lolo? Tama lang mamagayang ari mo. Sa dami ba naman ang pinilit na pinasukan yan eh. Magdusa ka na lang dyan sa paghihirap mong ganyan. Masama ang hindi marunong magpatawad sa magulang. Tandaan mo, walang patutunguhan ng mga anak na hindi nagpapatawad. Kahit masama pa akong anak dahil hindi ako nagpatawad ng ama, wag lang may iba pang kababaihan ng masira ang buhay dahil sa'yo. Okay lang sa akin, walang marating sa buhay. Basta makita ko lang na nagdurusa ka. Wala kang karapatan sa kapatawaran. Kasi kahit napatawarin ka ng mga taong ginawan mo ng masama, uulit at uulit ka. Sana mas lalo pang mabulok yung ari mo. Galit na galit si Marcelo pero wala siyang magawa. Pero kahit na gano'n na ang nangyayari sa kanya, hindi niya pa rin maiwasan na manyakin ang kanyang apo. Kapag tinutulungan siya nito ay hinihipuan niya pa rin. Pinipilit niya pa rin na makipagtalik sa kanya hanggang sa hindi na talaga siya nilapitan ni Pearl. Apo, tulungan mo naman si Lolo. Gusto kong maligo. Sabay na tayong maligo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago? Hindi mo na nga magamot yung sarili mo. Ganyan ka pa rin magsalita. Hindi mo ba ako namimiss? Kasi ako, miss na miss ko na ang paborito kong apo. Nandidiri ako kapag tinatawag mo kong apo. Kaya siguro nangyayari yan sa'yo dahil sobrang manyakis mo. Bakit ba ganyan ka, ha? Wala bang ibang laman ng utak mo kundi puro kahalayan? Kaya ka hindi pinapatawad ni tita. Patawarin mo na ako, apo ko. Kapag tanda mo, maiintindihan mo rin ako. Dahil normal sa tao makaramdam ng ganito. Ang sakit! Ikaw mo nga ako ng gamot-abo ko. Aray ko, ayan na naman. Kumikirot na naman. Parang pinipilipit ang aray ko. Baka yan talaga ang parusa sa mga rapist. Sana, lahat ng rapist, ganyan ang gawin. Wala naman kayong puwang sa mundo eh. Hindi naman kayo mahalaga. Kayo ang dahilan kung bakit marami ang takot. Tulungan mo ako, apo ko. Huwag ka na magalit sa akin. Hindi ko na kaya itong sakit na to. Parang awa mo na. Ganyan din ako sa'yo noon, di ba? Umiiyak ako sa sakit dahil sa pagpipilit mo sa akin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Paulit-ulit. Pero ikaw, tumatawa ka lang. Tapos, wala kang ibang sasabihin sa akin, kundi masarap ako. Ngayon, ako naman ang may pagkakataon na magsabi sa'yo. Masarap din sa pandinig ko yung paghihirap mo. Masarap panoorin na nagdurusa ka. Nakikita mismo ni Eden ang tapang ng kanyang pamangkin. Kaya hinahayaan niyang ilabas ni Pearl ang lahat ng hinanakit niya. Nang sa ganon, kahit na paano ay mabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman. Maraming naiipon na galit kay Pearl at naiintindihan yon ng kanyang tiyahin. Isa rin sa dahilan kung bakit ganon na lang ang sakit na napunta kay Marcelo ay dahil mismong anak niya ang nagpakulam sa kanya. Sa totoo lang, matagal na niyang nais gawin ang bagay na yun. Bata pa lang siya, pero natatakot siya sa maaaring maging balik sa kanya o singil ng itim na kapangyarihan kapag lumapit siya. Pero ngayon, mukhang wala na siyang kinatatakutan na mawala sa kanya. Kaya kahit nakaluluwa pa niya ang kapalit,
Handa siyang ialay. Makita niya lang na labis na nagdurusa ang lalaking nanamantala sa kanya at sa pamangkin. Dalawa silang nakatayo habang pinagmamasdan kung paano magmakaawa si Marcelo. Hanggang sa dumating si Elvert. Tay, ano nangyayari sa'yo? Ano ba naman kayong dalawa? Bakit naman pinapanood nyo lang na nahihirapan si tatay? Ikaw, Perla, kumuha ka nga ng gamot. Di mo inaalagaan ang lolo mo. Para saan po, Tay? Anong para saan? Gamot para makainom si tatay. Nasasaktan na nga may sakit siya. Nung ako po ba ang nasasaktan dahil sa ginawa niya? Nag-alala po ba kayo? Anong pinagsasasabi mo? Pinagsamantalahan lang naman po ako niyang tatay ninyo. 2 taon niyang ginawa. Kahit na ilang beses ako magmakaawa sa kanya, wala siyang ginagawa kundi ipagpatuloy ang pambababoy sa akin. Apo ko, ano ba yung sinasabi mo? Wala akong masamang ginagawa sa'yo. Alam niyo na mahal ko kayo, di ba? Ginawa ko naman ang lahat para buhayin kayo. Ano na naman ba itong pinagsasabi mong bata ka? Eden, ano to? Bakit kasi hindi mo hayaang si Pearl na ang magpaliwanag? Siya ang nakakaalam nun. Mga bagay na hindi mo alam dahil panay ka pag-iinom. Di ba sinabi ko naman na sa'yo? Nagbago naman na kamo ang tatay mo. Anong pagbabago? Yung pagiging mas malalang demonyo? Ilang beses ko na pong gustong sabihin sa inyo. Pero natatakot ako dahil baka hindi kayo maniwala sa akin. Baka magalit po kayo. Pero halos gabi-gabi niyo pong ginagawa sa akin yon. Gusto ko humingi ng tulong sa iyo, Tay. Pero ayaw ko naman mo yun gagawin. Kung wala kang ibang ginawa kundi mag-inom. Binibigyan niya kami ng pagkain. Pero kapalit naman nun ay ang pananamantala niya sa akin. Ano kuya? Naniniwala ka na ba sa mga babala ko sa'yo noon? Alam mo naman na halangang kaluluwa niyang tatay mo eh. Pero dahil dyan sa kagaguhan mo, hinayaan mong maulit yung ginawa niya sa akin dyan sa anak mo. Hindi ka kasi nag-iisip. Masyado ka ring selfish. Hindi ka agad nakasagot si Elvert. Hindi niya alam kung paano magpoproseso sa kanyang utak ang mga nangyari. Tulungan mo ko, anak ko. Sobrang sakit talaga. Huwag ka magpapaniwala sa kanila. Hindi totoo sinasabi ng dalawang... Sakit! Hayop ka! Walang iya ka, matanda ka! Ilang beses na sinuntok ni Elvert ang kanyang ama. Inawat na lang siya ni Pearl dahil halos gusto na niya itong patayin. Sinisiguro ko sa'yo na pagbabayaran mong ginawa mo! Hayop ka! Nagmakaawa ng ilang beses si Marcelo. Ginamit na naman niya ang salitang ama at magulang para ipaalala sa kanyang mga anak na dapat ay ginagalang siya at hindi dapat nagtatanim ng sama ng loob sa kanya. Hindi siya humingi ng tawad dahil pilit niyang sinasabi sa kanila na wala siyang ginawang masama. Doon lang din natauhan si Elvert sa mga nagawa niyang kamalian. At para makabawi sa anak, pinakulong niya ang sarili niyang ama kahit pa na may sakit ito. Huwag niyo naman gawin sa akin tong ganito. Anak, lalaki ka. Alam mo kung ano ang pangangailangan natin, di ba? Hindi ko kasalanan to. Isa pa, anak mo ang kusang lapit ng lapit sa akin. Lalaki ako pero pinandidirihan kong ginawa mo. Kadugo mo. Hindi lang si Pearl, pati na si Eden. Sarili mong anak yun. Isa sa malaking pagsisisi ko nung naawa ako sa'yo kaya pinatira kita sa bahay ko. Hindi ko akalain na hantong sa ganito ang lahat. Wala kang kasing sama. Huwag mo naman ako ipakulong. Kailangan ko ng tulong nyo. May sakit ako. Kahit na anong mangyari, kahit pabalik-balik ta rin natin ang mundo, ako pa rin ang ama nyo. Dapat kayong mga anak marunong kayo magpatawad. Marunong ako magpatawad. Kaya nga pinatawad kita noon, di ba? Dahil ang akala ko nagbago ka na.
Mas lumala ka pala. Nasira pa ang anak ko dahil sa kawalang hiya mo. Hindi mo na ako madadala sa mga paawa mong ganyan. Hindi mo na ako kayang mauto. Tama lang yan. Dapat mong pagdusahan ang mga kasalanan mo. Pero tatay niyo pa rin ako. Pamilya pa rin tayo. Ang kahihiyan na binibigay niyo sa akin, kahihiyan niyo rin. Alam mo kung anong kahihiyan lang ang tatanggapin ko? Kahihiyan ko bilang anak mo. Magdusa ka dyan sa kulungan. Kasabay niyang sakit mong walang lunas. Ilang beses pang nagmakaawa si Marcelo sa kanyang anak para ilabas siya sa kulungan, pero tinalikuran lang siya at umalis na. Buo na ang loob ni Elvert. Ilalaban niya ang karapatan ng kanyang anak laban sa ama. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, naabutan niya si Pearl na mag-isa lang na nakaupo sa loob ng bahay. Nilapitan niya ito. Anak, pasensya ka na. Patawarin mo kung naging masama akong ama. Nawala akong kwenta. Hindi ko natupad yung pangako ko na poprotektahan ko kayo kahit na anong mangyari. Ako na yun nandito pero wala man lang ako nagawa. Patawarin mo ko, nak. Kung magagalit ka man sa akin, ayos lang. Sigawan mo ko, sakta mo ko, magalit ka lang. Isumbat mo sa akin lahat, ayos lang. Dahil alam ko naman na may mali talaga sa akin. Naging makasarili ako. Wala akong ginawa kundi ang uminom. Nawala na sa akin ang nanay niyo tapos hindi ko man lang namalayan na pati kayo mawawala na pala sa akin. Bumawi naman po kayo, tay. Kahit na tatay niyo yun, gumawa kayo ng paraan para maipakulong siya. Hindi ko lang po masabi doon dahil natatakot ako. Lalo na po sa panghuhusga ng mga tao kapag nalaman nila. Paano po kung hindi ninyo ako paniwalaan? Dahil tatay po ninyo siya. Ang dami po. Ang dami. Nabuhay ako sa takot. Pangako ko sa iyo, anak. Mabibigyan ng hustisya ang lahat. Magtiwala ka lang kay tatay, ha? Akong bahala sa iyo. Kakampi mo ako sa kahit na anong laban. Mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ng kapatid mo. Malaki ang naging pagbabago kay Elvert. Hindi na siya nag-iinom at naging responsable na siyang ama. Gusto niyang bumawi sa kanyang mga anak, lalo na at sinisisi niya ang kanyang sarili. Dahil kung hindi siya naging pabaya, wala namang mangyayari kay Pearl. Gusto niyang patunayan na magkakampi sila ng kanyang anak. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kaso kay Marcelo. Dahil din doon, lumabas ang balita sa kanilang lugar. Dumating na ang araw na kinatatakutan ni Pearl. Ang husgahan siya ng mga tao sa paligid niya. Kung ano-ano na lang ang kanyang naririnig. Hati ang opinyon ng mga tao. May naaawa sa kanya at may naaawa kay Marcelo. May iba pang nagsasabi na sana raw ay pinatawad na lang nila ang matanda, lalo na at may sakit ito. Kaya kapag yon ang naririnig ni Elvert, lumalabas talaga ang kasamaan ng kanyang ugali. Ayaw niyang tinitingnan ng ibang tao bilang maruming babae ang kanyang anak dahil wala namang kasalanan si Pearl. Dahil sa naging malaking issue, nagsabi si Eden na sumunod na lang sila sa Maynila. May uupahan siyang bahay kung saan pwedeng doon na lang muna sila. Habang si Elvert naman ay maghahanap na lamang ng trabaho doon para daw makaiwas sila sa mga taong walang magandang dulot para sa kanilang pamilya. Naunang lumuwas ng Maynila sina Jet at Eden. Bago sumunod ang dalawa pa, nais munang makita ni Pearl ang kanyang lolo. Nang makita niya ito, iba na ang itsura. Sobrang payat na. Halatang grabe ang pagdurusa sa sakit niyang hindi magamot-gamot. Ilalabas niyo na ba ako rito, apo ko? Siguro napagtanto niyo na na mali kayong pinakulong ako, no? Sige na, kaya ko pa naman kayong patawarin sa pamamahiya niyo sa akin eh. Hindi ako naparito para palayain ka. Gusto ko lang makita sa huling beses ang pagdurusa mo. Hindi na tayo magkikita pagkatapos nito. Alam mo, wala akong awa
na nararamdaman sa'yo. Natutuwa ako. Masaya ako. Tama ka. Pinagtatawanan na kita ngayon. Ayokong bitbitin habang buhay itong takot. Itong galit at sama ng loob na bigay mo sa akin. Gusto kong iwan lahat dito. Gusto kong ikaw na lang ang magbitbit ng guilt na to. Kung mararamdaman mo nga. Kasi ngayon pa lang, halata na sa'yong hindi ka nagsisisi. Pero sana, dumating din ang araw na pagsisihan mo ang mga ginawa mo sa akin. Kay tita o sa kung sino pang ginawan mo ng kababuyan. Tama lang yung nararamdaman mo. At ang hiling ko, sana humaba pa ang buhay mo para mas mahaba pa ang pagdurusa mo. Matapos yung sabihin ng dalagita ay agad na rin siyang lumabas. Hindi na niya kailangan pang hintayin kung ano ang sasabihin ng kanyang lolo. Wala rin namang pagbabago sa ugali nito. Hindi rin naman ramdam ng dalagita na nagsisisi si Marcelo. Ni hindi nga ito humingi ng tawad sa kanya. Nang araw na yon, umalis na rin sila ng kanyang ama. Yun na ang huling beses na nagkita sila. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumangon si Pearl. May mga gabi na dinadalaw siya ng kanyang nakaraan pero nagagawa niya itong harapin sa tulong ng kanyang ama. Tinupad din naman ni Elvert ang pangako niya. Gumawa siya ng paraan para magkaroon ng trabaho at matustusan ang pamumuhay nilang pamilya. Yon ang kanilang bagong buhay. Hindi na makakaapekto pa ang kanilang nakaraan sa magandang kinabukasan. Ilang taon na ang lumipas, may isang balita na natanggap si Pearl. Nakalaya na raw ang kanyang lolo pero wala na itong matirhan. Naging palaboy na raw habang bitbit pa rin ang sakit na walang lunas. Namamaga pa rin daw ang ari. Minsan pa siyang nabugbog ng mga tambay matapos niyang hipuan ng isang bata. Mabuti na nga lang daw ay hindi siya pinatay. Mukhang kahit na ano pang nangyari kay Marcelo, hindi na nagbago ang kanyang ugali. Hindi niya kayang iwan ang pagiging makasalanang tao. Kaya alam ni Pearl na tama ang naging desisyon nila. Nakakalungkot mang isipin ay may mga tao talagang nakakaranas ng kahalayan sa loob mismo ng kanilang tahanan. Hindi ito nadadala sa edad, kasarian o pagkakakilanlan. Anak, apo, kapatid o kahit sino pa man, kapag kademonyohan na ng isang tao ang umiral, wala na siyang iba pang pakikinggan. May mga nananahimik dahil sa takot. Takot na hindi paniwalaan. Takot sa mga matang mapanghusga. Takot na masira ang pamilya o pangalan. Ngunit sa kabila ng takot na yon, may mga tulad ni Pearl, mga taong matagal na piniling manahimik, ngunit kalaunan ay natutong bumangon at lumaban para sa sarili. Hindi sila dapat sisihin. Hindi sila mahina. Sila ay mga biktima, hindi dahilan ng kasamaan ng iba. Tunay na sa lipunang ginagalawan, may mga tao pa ring sarado ang isip, mga hindi pa rin marunong umunawa. Minsan pa nga, sa halip na yakapin ng mga biktima, sila pa ang unang nagtutulak sa mga ito palayo. Kaya maraming nananatiling tahimik, hindi dahil gusto nila, kundi dahil natatakot silang muling masaktan, muling pagtawanan o hindi paniwalaan. Ngunit sana, dumating ang araw na mas magiging maingay ang pakikipaglaban at pagbangon kaysa sa ingay ng pang-aabuso. Sa mga naging biktima ng karahasan, kahalayan o anumang pang-aabuso, tandaan palagi na hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo. Lagi niyong isipin na may karapatan kayong pakinggan. May karapatan kang lumaban. Hindi madali ang proseso, pero naway dahan-dahang dumating ang paghilom ng mga sakit ng isang madilim na kwento ng inyong buhay. At ang mga taong mas piniling manahimik, hindi sila mahina o duwag. Huwag mo sanang ikahiya ang iyong sarili.
may mga tao pa ring makakaintindi ng iyong sugat. At para naman sa mga taong mapagsamantala, ang bawat kasalanan na ginagawa nyo ay may kaparusahan. Darating din ang takdang oras para kayo ay magbayad. Kailanman ay hindi kayo makakatakas sa batas ng langit at ng konsensya. Sana'y dumating ang panahon na hindi na kailangang matakot ang kababaihan at kabataan sa loob ng sariling tahanan. Tandaan na lamang natin na ang pag-asa ay hindi kailanman mawawala hanggat may mga pusong marunong manindigan para sa sarili at para sa iba. Isang sensitibong paksa ang tungkol sa pang-aabuso. Naway wala nang maging biktima ng mga taong halangang kaluluwa. Ano ba ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento, mga apo? Sana ay may maganda kayong aral na natutunan. Huwag din kayong matakot na ibahagi ang inyong kwento at opinyon dahil nais ko itong mabasa. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo, mga apo.